Nako syempre, bakla na naman ang role ko, wala naman akong choice. Yes. Nako, ayan, binulgar ko na tuloy. At least dikit na dikit ko dun sa ano. Oo, si Tita Connie ang aking inaalala, executive assistant ako ni ADL. Ayan. At ako si Narcy dito. Kaya naman pag may taping si ADL, alam na. Nandun din ako. Alam na. David! Hello, good evening po. Maraming salamat sa pagpunta. Ako po si Aaron dito. Nagkatrabaho po ako sa ABL Group of Companies. Isa po akong executive assistant ni Gerald Anderson na pangalan niya ay Paul Laksamana. Isa po akong nerd ulit na magiting na kanang kamay ni Paul Laksamana. Hi, good evening, everyone. Ako po si Attorney Martha Amante dito. Ang very sophisticated girlfriend ni Gerald, si Paul Laksamana. Tapos, ayoko na i-reveal. Siyempre kasi, oo, yun na yun. Panoorin niyo na. Thank you. Power of 100 Days. The phenomenal 100 Days to Heaven. Tita Connie! Good evening sa inyong lahat. Thank you for coming to help us out once again with this project, Nathaniel. At I'm sure more or less you know how the story's going. So we just hope that we'll be able to bring life and hope, speak life and hope to people. Alam naman natin sa sitwasyon natin ngayon sa bansa, parang ang dami ng tao nawawala ng pag-asa. So ngayon, we're going to try our very best to really make them see that there is hope. And the only answer to all our problems is God. So talagang doon sila ituturo. Di ba? Talaga naman alam natin sa buhay natin, walang imposible sa Diyos. So, Connie. Ayun siya sa ano ba? Off-cam siya. Off-cam. Ay, Connie, kasi naiba yung character mo dito, di ba? Medyo kontrabida, yung naniniwala sa pera, sa kapangyarihan. Materialistic So, talaga siya. ano yung challenge sa'yo sa pagganap mo sa bagong character? Actually, yun na mismo, na paano gampanan ang isang kontrabida na hindi yung typical kontrabida na nakikita ng tao. So, you know, I was talagang nag-iisip talaga ako ng paraan, pinag-prepare ko talaga, Lord, gusto kong magkaroon ng ibang atake naman sa pagkakontrabida dito. So I think pag napanood ninyo, makikita ninyo. Siyempre, lahat naman tayo nakakaranas ng problema sa Opo. buhay, no? Was there a time na nagkaroon kayo ng pinagdaanan sa buhay ninyo at kayo ay ginaid ng angel ninyo? Opo. Sa akin po, ginaid ako ng angel ko na ang sarili ko pong nanay. Lumaki po ako na wala pa akong tatay. Hindi ko po siya nakita. Siya po yung magkakapatid. Talaga? Sa tatay ko yun. Sa tatay ko yun, siyam kami. So may kapatid ako sa nanay, dalawa lang po kami. So nung lumalaki ako, wala akong dad. Wala akong nakikita gumagabay sa akin. Ang gumagabay po sa akin, yung nanay ko. So pinalaki po niya ako, nakakakain po ako ng gusto ko, andito po ako sa mundo. So yun po yung anghel para sa akin, yung nanay ko. Ang anghel sa buhay ko po, yun po yung question, or nakaranas na po ng parang problema sa buhay. And you were saved by an angel. Saved by an angel. Siyempre lahat naman po tayo may problema sa buhay. Siguro, akin, decision na lang, yun na lang i-example ko. Kunyari, moving dito sa ABS, napakahirap ng decision na ginawa ko yun because syempre, I was also very comfortable sa isang network at natatakot rin ako. And I think that yung tulad na kay David, yung mom ko rin was an angel in that sense na she guided me to make the right decision pero still on my own will. Yun. Ayun, ano ba yung i-consider kay Angel? Yun nga, no, nakausap ko yung daddy ni David. Kilala mo pala. Ito sa'yo. Kilala mo pala diya. Oo, naging jowa ko yung daddy. Mr. Chua. Kilala ko yung tatay ni David si Oy. Goliath. Ako si Goliath ka. Charot. Ewan ko sa'yo. Hindi, ako, every time yung mga anak ko ma-aaksidente o madidisgrasya. Tapos lagi silang nasa-save.
yung mga anak ko. So, yung isa talagang sabi ko, uy, may angel yung anak ko kasi from double deck, tapos nahulog siya. So, boom, gumanon yung ano niya. Ano to? Yung bumbunan. Lumalim. Yun, tapos hindi naman nagdugo, kaya na-tense ako. So, biglang gumagano yung bumabalik sa dati. So, sabi ko,